Amen. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo ng Diyos ngayong September 27. Patuloy tayong magpanalanginan, magpalakasan bilang mananampalataya, magkakapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng aking kaibigang mga pastor. Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din sa lahat ng mga disciple, mga kapwa manggagawa. Good morning to everyone, mga kapatid. Araw ng Lunes, ang kalakasan mula sa Diyos, pagpapalang mula sa Diyos, ang kanyang pagkilos gabay ay laging sumaatin. Amen. Salamat sa pamilya ni na Brother Banjo, Sister Erica, patuloy tayo magpanalanginan. Ganun din kay Brother Janjan, Sister Mai, ganun din sa inyong mama, kay Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Ang ministry sa Japan, patuloy na pagpalain ng Diyos. At ganun din si Pastor Edwin Lugar sa lugar ng Chiba, Japan. Patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon Diyos. Amen. At ngayon pong umaga, sama din natin sa panalangin ang pamilya Matsumoto sa lugar ng Japan, at ganun din ang pamilya Laurente, kay Sister Malu at Brother Jason, ang pamilya Oroga. Sama natin sa panalangin ang buong pamilya ng Oroga, at ganun din ang pamilya Manipol, si Brother JB Manipol, Sister Mara, Kuya Oji, at Sister Seni, ganun din si Brother JR at ang kanyang asawa at mga anak. Amen. At ganun din ang pamilya, hallelujah, sino yan, Sister May? Matsubara sa lugar ng Japan. Yan, patuloy. At ganun din, pag-pray natin ang buhay ng mag-asawang Pastor Bal, at ganun din si Sister Edith. Sila ay papaalis na, papunta sila ng Canada. So patuloy natin silang ipanalangin. At ganun din ang mga OFW sa lugar ng Riyadh, si Sister Elena Camposano. At ganun din ang sa kanyang kasamang si Sister Renila sa lugar ng Riyadh. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos. Good morning po sa buhay ng bawat isang nanonood ng live streaming na ito at manunood pa. Ang aking panalangin ay patuloy kayong ingatan ng Diyos at abutin ng Panginoon ang ating pong pangangailangan pang araw-araw. Amen. So, salamat sa Diyos. Medyo nalit ng kaunti si Pastor Jolan dahil nag-ayos pa po ako ng cellphone. Amen. So, ngayon po umaga, ano pa ba? Sa lahat ng kapatiran dyan sa lugar ng Tungko, Tayabas, Quezon, pagpalain kayo ng Diyos. At sa Lucena City ay kay Brother Joseph. Pagpalain kayo ng Panginoon ang inyong buong pamilya. At ganun din sa lahat ng mananampalataya dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon. Amen. Sa lahat ng kaibigan kong pastor sa lugar ng Samar, Pastor Well, Pastor Lapora, Pastor Mabini, Pastor Jeremiah, Pastor Renito Slok, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganoon din kay Kuya Banjo, siya ngayon ay nasa ospital. Pagpalain kayo ng Diyos at kayo'y makauwi na rito ngayong week na to. I declare na kayo ay makauwi na sa lugar na ito ngayong week na to. Amen. At anuman ang mga hadlang ng kaaway dyan na nais kayong hadlangan, ay aking panalangin kayo ay makauwi na rito. Hallelujah. Sa lalong madaling panahon. Amen. At tayo magkasama-sama rito, magpalakasan, magtulungan bilang mga mananampalataya ng Diyos. Amen. So maraming salamat sa Panginoon. At ngayon po umaga, excuse po salamat sa Diyos dahil tayo ay patuloy na binigyan ng kalakasan, panay-bagong hininga, panay-bagong pagpapala, panay-bagong biyaya, at panay-bagong panay-bagong pag-asa sa hinaharap. Amen. So muli, isang mapagpalang umaga po. Ganon din sa lugar ng Pampanga City, sa pamilya Chua dyan, Sister Beng, Sister Jengjeng, Brother Junjun, Brother Edward, lahat ng pamilya Chua, lahat ng pamilya Cordero, at lahat ng pamilya Cristobal. Pagpalain po kayo ng Diyos dyan, bagamat tayo hindi magkakasama, magkakalayo tayo, cellphone lamang ang diferensya, patuloy ko po kayong ipagpipray araw at gabi. Amen, sapagkat kayo naging bahagi ng aming buhay bilang mga mananampalataya. Ganun din sa lugar ng Samar, ang pamilya Mansanati, hindi nyo man po ito napapanood, nagpapasalamat po kami sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos. At ganun din sa mga taga Canmarting, kay Sister Pining, sa inyong pamilya Austria, pagpalain ka ng Panginoon. At ganun din sa pamilya Valencia na mga ginamit ng Diyos sa buhay namin. Hindi po kami nakakalimot. Ganun din sa akin dating pastor, Pastor Monching Montevergel, Pastor Balsarico, Pastor Narbugtay, Pastor Rodel Nanyes. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos.
na kayo ay ginamit ng Diyos. Kung saan po kami dadalhin ng Panginoon ay kayo ay naging bahagi ng aming pambuhay. Amen. Ganun din ang pamilya ni Sister Erica. Patuloy ka magpagaling sa iyong karamdaman. Amen. Ikaw ay pagalingin ng Diyos. Tayo pa mag-aaral na ng mabuting balita. Dalawang point lamang po ito. 2 puntos lamang ang ating pag-aaralan. Ngayon pong umaga. At good morning din kay Brother John at ganun din kay Sister Mai sa kanya pong asawa. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos ngayon pong umaga. Amen. Tayo po mag-aaral na ng mabuting balita. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang Filipos chapter 4, verse 6. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita ngayong umaga. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na mayroong pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang unawain ng tao na siyang nag-iingat sa inyong puso at inyong mga pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pangangailangan. Sabi dito sa verse 6, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos nang mayroon kayong sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at pagsamo. Ibig sabihin, pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos bilang mga mananampalataya. Amen? So ngayon pong umaga, nais ng Diyos ang buhay ng bawat isa, tayo ay makapagpatuloy para sa kanyang gawain. Ang pag-aaralan po natin ngayon pong umaga ay huwag laging mag-alala. Huwag laging mag-alala. Marami sa atin, mga bilang mananampalataya, lagi tayong nag-aalala bilang pastor, bilang mga disciple, all leader, ay lagi tayong nag-aalala sa patungkol na ating pong pangangailangan, patungkol sa ating pong ano ang ating kakainin, ano ang ating iinumin. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, huwag tayong mabalisa dahil sa pangangailangan. Sabi dito, hallelujah. Magmula ng tinatawag na tayo po ay na-lockdown, mga kapatid, ay ang mga tao ay nagkaroon ng tinatawag na negative na kaisipan. Marami ang nagsusuksok sa ating kaisipan ng mga negatibong bagay, at dahil po doon tayo ay natatakot. Tayo ay nag-aalala, lagi tayong nababalisa dahil sa lockdown na ito. At kung hindi tayo magiging maingat, tayo ay mahahawa ng mga tao, mga negatibo. Amen? Subalit ang nais ng Diyos ngayong pong umaga ay hindi po tayo mag-negative, kundi tayo mag-positive. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan ngayong umaga, ay lagi tayong mag-positive. Amen? Hallelujah. Patuloy tayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang ating pong mga buhay, mga bilang mananampalataya. At ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, patuloy niya tayong tulungan, gabayan, bantayan. Amen. Good morning dyan, sir, sa inyo sa lugar ng Carmona, kay Sir Caleb. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Patuloy tayong ingatan ng ating pong Panginoon. Amen. God bless po. Patuloy kayong ingatan ng Diyos. Sabi dito, lahat ng ating pong mga kabiguan at tinatawag na lahat ng ating kabiguan, kalungkutan, panghihina at pagkabalisa, ang Diyos ay mayroong solusyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong magbalisa, huwag tayong mag-alala sa mga darating na bukas. Amen? Sapagkat ang bukas ang mababalisa. Kung tayo ay patuloy na manghahawak sa pangako ng Diyos, manghahawak sa patuloy na pangako ng Diyos, at ang Panginoon ang siyang gagawa ng dakilang bagay sa buhay natin. Marahil meron tayong mga panalangin na hindi pa nangyayari. Hintay natin ang tamang panahon, tamang pagkakataon, sapagkat darating ang mga araw na yan na ating hinihingi sa Diyos. Amen? Sabi dito, ay hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa pamamagitan ng hindi ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong pananalangin sa Diyos, pagtawag sa Diyos, pagsamo sa Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos ang pinagbumulan ng lahat ng bagay. Kaya ini-encourage tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. Huwag kang mag-aalala, huwag kang mababalisa, easy ka lang. Amen. Habang tayo nagtatrabaho, gawin natin ito para sa Diyos ng buong puso. Hindi tayo napapagod sapagkat ginagawa natin para sa kaharian ng Diyos. Salamat po sa inyong mga panalangin. Napakaganda ng ginawa ng Diyos kahapon sa mensahe ng Diyos sa araw ng linggo. Napakagandang manalangin.
magsisimula pa lamang ang gawain, umaatake na ang kaaway, pero hindi nagtagumpay ang kaaway, bagkos nagtagumpay ang gawain ng Diyos dito sa lugar ng Quezon. Salamat po sa inyo. Ako po bilang pastor, minsan hindi nawawala talaga yung pagkabalisa, subalit habang tayo ay nababalisa, lalo tayong kumakapit sa Diyos, lalo tayong tumatawag sa Diyos, lalo tayong nagtitiwala sa Diyos, at lalo tayong umaasa sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi dito, people can relax. Dapat daw tayo ay mag-relax. Huwag tayo masyadong gahul sa trabaho. Sabi dito, Ecclesiastes chapter 2 verse 22, ang tao ay hanggang 23, ang tao ay nagpapakapagod at laging nababalisa. Marami daw tao ang laging nagpapakapagod, nahihirapan sa trabaho. Subalit habang siya ay nagtatrabaho, siya ay nag-aalala. Siya ay nababalisa. Subalit ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa, sapagkat alam ng Diyos ang kanyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ang tanong ngayong umaga, ano ba ang iyong inaalala? Saan ka ba nababalisa? Ano ba ang ating hinihingi bilang mananampalataya? Nais ng Diyos na tayo muna ay tumawag, magtiwala, gumawa para sa kanyang kaharian, para sa kanyang ubasan. Amen? Sabi dito, aklat ng Lucas chapter 21 verse 34, ang sabi dito, be careful. Magaganap ang lahat ng ito, ang lahat ng bagay, ang sabi ng Panginoon. Nakakaranas tayo ng pagkagutom, pagkawala ng damit, minsan hindi nakakabili, minsan walang makain. Sabi ng Panginoon, magaganap ang lahat ng ito. Subalit, sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa sapagkat kung papaano ako ay nagtagumpay, ay magtatagumpay din kayo. Sister, pastor, disciple, ngayon pong umaga, lagi mong tandaan, ikaw ay mapagtagumpay. Tayo ay mapagtagumpay. Amen? Higit pa tayo sa mapagtagumpay sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kompletong kalakasan, kompletong pagtitiwala, kompletong pag-asa, kompletong hallelujah, pagtitiwala sa Diyos na lagi nating ibigay sa Kanya. Matthew 11:28, 29 to 30, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan ay ating matatagpuan lamang sa ating Panginoon Diyos. Hindi kay brother, hindi kay sister, hindi kay pastor. Ang kapahingahan ay matatagpuan natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, Matthew 28, 29, 30, ganito po ang pagkasabi sa NIV version. Nais ko pong basahin para maging malinaw. Bagamat malabo ng aking ilong, aking mata. Sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lubha at sa inyong pasanin. At kayo ay magkakaroon ng kapahingahan. Pasanin ninyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo na may mababang loob. At makakatagpo nga kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling pasanin ang aking pamatok at magaan ang aking pasaning ibibigay sa inyo. So, nais ng Diyos ngayon pong umaga mga kapatid. Sabi doon ay magaan ang ating pong pasanin. Nagiging magaan ang ating pong mga pasanin sa pamamagitan ng ating pong pagtitiwala sa Diyos. Sabi dito sa Kawikaan 23 verse 33, sabi ng salita ng Diyos, kung ano ang inyong sinasabi at hindi, tawag dito, makapag-isip. Yan, sabi dito, kung ano-ano daw yung iniisip ng tao. Laging nababalisa kung ano-ano ang sinasabi ng tao, lagi tayo nag-iisip, lagi tayo nag-aalala. Subalit ang nais ng Diyos, wala pang sabi dito, wala pang sinabi ang salita ng Diyos na hindi nangyari. Kaya nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, huwag tayong mahawa sa mga taong negatibo. Pag nag-lockdown, maraming guni-guni, maraming mga alalahanin, ano ang mangyayari. Meron tinatawag na yung magiging vaccine ay 10 taon na lang daw tayo mabubuhay. Ang vaccine ay 2 years na lang daw tayo mabubuhay. Napakahirap ng ating kalagayan. Napakahirap ng ating sitwasyon. Bakit? Dahil maraming mga tao nga ang tayo ay pwedeng mahawa. Nagdurusa, nagdadalamhati, at nawawala ang pagtitiwala sa Diyos. Lagi tayong may takot.
Nais ng Diyos na hindi tayo laging matakot. Sabi dito, sa mga anak, sa kanila pong pag-aaral, lagi silang natatakot. Kailan kaya magkakaroon ng normal na panahon? Kailan kaya magkakaroon ng face-to-face? Na ganito, puro na lang module, puro na lang online. Lagi silang nag-aalala sa lahat ng mga estudyante. At ganun din sa mga lalaki at babaeng minsan ay may mga schedule ng kasal, nakakaranas pa rin sila ng takot. Bakit? Sapagkat hindi pa nangyayari. Sabi niya, kailan kaya, ano kaya sa aming kasal, ano kaya sa aming kasal, ano kaya darating kaya ito o hindi. Maraming alalahanin, maraming pagkabalisa na nadadaya tayo ng ating mga guni-guni. Lagi tayong advance sa ating mga pag-iisip. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa halip ay sikapin ninyong kayo ay magsisamo sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya meron tayong devotional prayer araw-araw. Practical na pagtuturo, teaching and preaching, devotional prayer araw-araw. Bakit? Para lagi tayo ay napapaalalahanan ng salita ng Diyos at hindi tayo laging nag-aalala. Amen? Ganun din sa ating pong manager kung ikaw ay nangangamuhan. O kung ikaw ay nangangamuhan, lagi ka nag-aalala, baka ako ay mayroong nagawang kamalian, baka ako ay tanggalin sa trabaho, o di kaya kung ikaw ay boss, baka naman mayroong magalit sa akin tauhan dahil sa aking nagawa. Maraming alalahanin. Maraming pwedeng mga alalahanin na pwede nating ikabalisa. Kaya maraming mayayaman, kahit sila mayaman, hindi sila nakakatulog. Bakit? Dahil maraming alalahanin. Ikaw kapatid, kaibigan, saan tayo laging nag-aalala? Saan tayo laging nababalisa? Ano pa? Kaya ikaw ay nagre-renta ng bahay, lagi ka nag-aalala. Ang mga disciple, mga kapatid, totoo, lagi silang tinuruan ng Panginoon araw at gabi, subalit sila nag-aalala rin. At normal naman sa tayo tayo nag-aalala. Subalit ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay mas lalo, imbes tayo mag-alala, mas lalo tayong magtiwala sa Diyos, mas lalo tayong kumapit sa Diyos, mas lalo tayong lumaki ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. Ano pa? Sabi dito, yung pagkain natin at iinumin araw-araw sa natin kukunin. Kahit nga tayo meron ng pera, nag-aalala pa tayo, oy, mauubos na yung budget ko, sa nakukuha ng aming kakainin, sa nakukuha ng aming inumin ng aking mga anak. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, magtiwala kayo sa akin, sapagkat ako ang gagawa ng dakilang bagay. Mga kapatid, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos ang tinatawag na pagtitiwala. Sabi sa salitang waray, tapodla. Tapodla, magtiwala lang tayo, gumawa lang tayo ng gumawa, para sa kaharian ng Diyos. Ganon din ang mga pastor at ang simbahan. Amen. Lagi nag-aalala mga pastor. Ano kaya ang mangyayari sa mananampalataya? Sila ba'y babalik pa ng linggo? Sila ba'y magpapatuloy? Sino bang magbibigay para sa gawain? Sino bang gagamitin ng Diyos bilang sponsor sa gawain? Marami tayong mga pagkabalisa. So, bali tayo mga pastor, mga kapatid, tayo ang kauna-unahang ini-encourage ng salita ng Diyos na kailangan nating magpatuloy, magtiwala, umasa sa mga dakilang bagay na gagawin ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Ganon din mga kapatid, ang tinatawag na sakit at karamdaman. Ito ay pwedeng magdulot sa atin ng pagkabalisa. Ako ba ay gagaling pa? Meron pa bang Diyos na sabi ni pastor ay nagpapagaling? Bakit hanggang ngayon hindi pa ako gumagaling? May mga dahilan ang Diyos kung bakit tayo hindi pa gumagaling. Kung ikaw man ay mayroong karamdaman, mayroong dahilan ang Diyos kung bakit tayo hindi pa gumagaling. Ang dahilan ng Diyos, nais ng Diyos na lalo tayong kumapit sa Kanya, lalo tayong magtiwala sa Kanya, at lalo tayong mahubog, lalo tayong lumago. Pinag-aaralan ng Diyos ang ating attitude kung hindi tayo magbabago, kung lagi pa rin natin pupurihin ang Diyos sa kabila ng ating karamdaman, lagi pa rin natin pararangalan ang Diyos sa kabila ng ating pagsubok na atin pong nararanasan. Huwag mabalisa, huwag mag-alala. Bagkus ay lakayan natin ang ating pong pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. Amen. Ganon din ang tinatawag na, sabi dito, malapit na po akong matapos mga kapatid. Joshua chapter 1 verse 7, basta't magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob at magtatagumpay ka. Kung nais nating hindi mabalisa, panghawakan natin ang salita ng Diyos, kung paano nangako ang Diyos kay Joshua, ayun din ang pangako ng Diyos sa atin, sapagkat ang Diyos ni Joshua ay siya ring Diyos nating pinaglilingkuran. Sabi niya dito, basta't magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Marahil ikaw ay nanghihina ngayon, nawawalan ka ng pag-asa,
Ang sabi ng Biblia, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob bilang pastor, bilang disciple, bilang mananampalataya. Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos yung tinatawag na be strong. Magpakalakas ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag at magtatagumpay ka. May pangako sa mga taong nagtitiwala, sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, mayroong pananampalataya sa Diyos. Ang pangako ng Diyos ay magtatagumpay ka. Sa lahat ng pastor, sa lahat ng disciple, sa lahat ng mananampalataya, kung gusto nating magtagumpay, ang sabi ng Biblia, magpakalakas ka, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Bakit sinabing tibayan natin ang ating loob? Maraming mga taong makakasakit sa atin, maraming mga taong makakadistract sa atin, maraming mga taong sasabing wala na tayong pag-asa. Subalit kung tayo patuloy na magtitiwala sa Diyos, patuloy tayong mananampalataya sa Diyos, patuloy tayong aasa sa Diyos, walang bagay na hindi pangyayari. Amen? Pangalawa at panghuli. Ang bilis naman, Pastor Jolan. Ganun talaga. Pangalawa at panghuli, sabi dito, labanan ang pagkabalisa. Papaano natin malalabanan ang ating pong tinatawag na pagkabalisa? Malalabanan natin ang pagkabalisa sa pamamagitan ng huwag mabawasan ang lakas ng ating pong katawan sa pamamagitan ng ating pagkabalisa. Ako, marami akong alalahanin. Marami akong iniisip. Ang dami natin project, iniisip natin ang simbahan, iniisip natin yung mga taong hahayuhan, iniisip natin yung lugar na ating pupuntahan, iniisip ng pastor ang kanyang pamilya, iniisip ng pastor ang kanyang anak, ang kanyang asawa, lahat maraming iniisip ang pastor. Subalit, sa gitna ng aking iniisip, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, tayo ay ini-encourage, huwag mabawasan ang lakas ng ating katawan. Yan, araw-araw, kinakailangan natin mag-exercise. Minsan yung mga bata pa, ganito pang edad, at least bata pa naman ako 43, medyo biyaya ng Panginoon. Sa gitna ng aking pagkabalisa, lagi ako nag-exercise. Kaya naglagay na ako ng apps Exercise. Exercise sa umaga, minsan nag-aarnis, exercise. Minsan iniisip natin, malapit akong tumanda, ilan na lang, malapit akong tumanda, pag ako'y tumanda, ano na kaya mangyayari? Lagi ako nababalisa. Pero ang ginagawa ko, nagtitiwala ako sa Diyos. Umaasa ako sa Diyos. Amen? Sabi ng Diyos, magpakatibay ka, magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob. Sabi dito, Isaiah chapter 8, verse 13, sa Diyos, matakot at magtiwala. Huwag daw tayong matakot sa tao, huwag daw tayong magtiwala sa tao, bagkus magtiwala tayo sa Diyos na makapagbibigay ng lahat ng bagay sa bawat isa sa atin. Sabi dito, huwag makiuso sa pagkatakot. Hallelujah. Sabi dito, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng vaccine, huwag daw tayo makiuso sa pagkatakot. Hallelujah. Yung mga tao takot sa COVID, sa vaccine, huwag kang matakot. Marami na nagpabaksin na kapatiran sa ibang bansa at maganda naman ang naging epekto nito sa kanilang katawan. Kung paano ginawa ng Diyos ang tubig na naging alak ay pwedeng gawin din ng Diyos sa atin na ang vaccine na yan ay gawin tubig na lamang at walang epekto sa ating katawan. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayong pong umaga. At salamat sa Diyos dahil tayo ay patuloy na ini-encourage ng Panginoon na tayo ay huwag babalisa. Amen? Kundi bagkos lalo tayong magtiwala sa Diyos. Marami ang tinatawag na agam-agam sa buhay. Maraming guni-guni. Maraming agam-agam sa buhay. Maraming guni-guni na nagiging advantage ang ating kaisipan. Na minsan meron tayong hinihingi na hindi nangyayari, iniisip natin, baka hindi na mangyari. Pag sinabing baka, hindi sigurado. Subalit ang sabi ng Diyos, tayo ay magpakatibay, magpakalakas. Sabi niya dito, mga religion, yan. Sa lahat ng pastor, lahat ng disciple, anumang ating religion kinabibilangan, marahil ikaw ay leader, ngayon pong umaga, marahil ikaw ay disciple. Ang sabi doon, nakakalungkot, pati mga leader, pati mga pastor, nahahawa na rin. Nahahawa ng pagka-negatibo. Imbis na itong mga pare, imbis na itong mga ministro, imbis na itong mga pastor ay maka-encourage sa kanilang mga member, pati yung mga member tinatakot na rin. Anong nangyayari na doon? Paano sila magkakaroon ng pagtitiwala? Paano sila magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya?
kung tayo mga pastor ay nahahawa na rin ng pagkatakot. Amen? Bagos, magtiwala tayo sa Diyos, umasa tayo sa Diyos, na gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Pwede nating sabihin sa mga mananampalataya, huwag tayong magdala ng takot sa kanila. Sabihin natin, tayo ay mapagtagumpay. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, tayo higit pa sa mapagtagumpay. Pwede sabihin natin na sa Jeremiah 29:11, ang Diyos ay magbibigay ng bagong pag-asa sa hinaharap. May bagong pag-asa sa hinaharap. Amen? Ang Diyos ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakaraan, kundi doon sa hinaharap. May paglaom, may pag-asa. Amen? Sabi dito, pagpapalakas, yan, pagpapalakasan bilang mga mananampalataya, bilang mga pastor, bilang mga disciple, makakatulong sa pagkabalisa ang tinatawag na pagpapalakasan. Kaya ako, nung panahong nasa Samar ako, hallelujah, nung panahong nasa Samar ako, nung panahong nasa Leyte ako, pumupunta ako sa maraming pastor, pumupunta ako sa maraming mananampalataya, pumupunta ako sa maraming disciple. Sabi dito, na lalong magtiwala sa Diyos, huwag mabalisa, huwag nating kalimutan ang mga pangako ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang mga pangako ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nangako, ang Diyos ay tapat. Aklat ng Tito 1:2, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kung anong sinabi niya, palalakasin ka niya. Kung sinabi niya, patatatagin ka. Kung sinabi niya, magtatagumpay ka, magtatagumpay tayo. Sapagkat ang Diyos ni Joshua, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni David, ang Diyos ni Isaac at Jacob, ni Abraham, ay sa Diyos natin ngayong umaga. Kaya ini-encourage tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong mabalisa sa lahat ng bagay, kundi bagkus tayo ay magtiwala sa Diyos nang mayroong malalim na pananalangin at pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ikaw ngayong umaga, kapatid, kaibigan, tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man, saan bagay tayo nababalisa? Saan tayo mga bagay na nag-aalala? Ang sabi ng Diyos, be strong. Amen. Be strong, magpakalakas tayo. Huwag nating isiping matanda na tayo. Amen. Bagamat tayo tumatanda nga, pero yung ating physical ay kaya pa rin. Amen. Mag-exercise. Huwag tayong mahawa dun sa tinatawag na negative. Huwag tayong mahawa dun sa sinasabi ng tao. Dun sa vaccine, masama magiging epekto nito. 2 taon ka na lang mabubuhay, 10 taon ka na lang mabubuhay. Huwag tayong mahawa. Nagpapadala tayo dyan sa mga tao negatibo. Kaya ang mga tao ay nanghihina, kaya mga tao nawawala ng pag-asa. Bagkus tayo ay laging magtiwala sa Diyos. Amen? Marahan ngayon, wala tayong budget, wala tayong pera. Ay, so what? Ang mahalaga, wala tayong sakit. Kaysa naman marami tayong pera na meron kang karamdaman. Lord, ano ang aking kakainin ng aking mga anak? Anong kakainin ng aking asawa? Ay, ang Diyos ang magpapala. Paano ito mangyayari? Unahin natin lagi ang gawain ng Diyos. Amen? Ako, si Pastor Jolan, nalayo na po ng aking napuntahan para dun sa lahat ng hindi pa nakakarinig ng aking testimony. Sabi nga ng nanay ko nang siya ay nabubuhay, ba mahirap Jolan yung ginagawa mo? Bakit? Dahil pumupunta ka sa isang lugar kahit wala kang pera. Biro mo yan. Pumunta ako ng Mindanao, wala akong pera kahit piso, nakasakay pa ako ng airplane, pambihira. Balikan yan ha, libre sa airplane. Walang pera kahit piso, nakakarating ako ng Mindanao. Mula sa Riaya, Quezon, pumunta ako ng Leyte, ang pera ko ay 1.25 centavos. Dinala ko doon taong 2008, araw ng Sabado. Ang pera ko ay 1.25 centavos. Ang sabi ng aking asawa, ano ang kakainin natin ngayong gabi? Sabi ko sa kanya, yung driver nagbigay ng 10 piso, ibili mo ng Maggi, ibili mo ng noodles, at bahala na ang bukas. Biro mo yan. Kinain namin maghapon isang Maggi lamang kasama ang aming anak. Pambihira. Ang lugar ng Leyte, hindi ko naiintindihan ang salita. Wala akong kamag-anak, wala akong kapatid, walang kakilala. Ang hirap ng kanilang salita doon. Subalit ako'y nagtiwala sa Diyos at sa pamamagitan ng 6 na taon ako doon, mga kapatid. Aba, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kahit ang Oneness, kahit ang Seventh-day Adventist, kahit ang Baptist, kahit ang Roman Catholic, nagdadala ng pagkain sa simbahan. Bakit? Sapagkat tayo ay nagtitiwala sa Diyos, sapagkat inuuna natin ang gawain ng Diyos, sapagkat tayo ay umaasa sa Diyos, at may malaking pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, ang bawat tapakan ng iyong paa ay ibibigay ko sa iyo. Ang bawat hawakan ng iyong kamay ay pagpapalain ko. Amen? Ano ang susi para hindi tayo mabalisa? Pagtitiwala sa Diyos.
Umasa lagi tayo sa Diyos. Amen? Huwag tayong umaasa kay tatay, huwag tayong umasa kay nanay, huwag tayong umasa kay kumpare, huwag tayong umasa kay gumare, huwag tayong umasa sa lahat ng ating kamag-anak, huwag tayong umasa sa lahat ng ating kakilala. Umasa tayo sa Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay. Amen? Pagkatapos, nakarating na po kami dito sa lugar ng Samar. Pagpunta namin ng Samar, ilan lamang ang member doon, matatanda, 3 matatanda. Pero ginamit ng Diyos. Pagdating ko ng Samar, halos triple ang ginawa ng Panginoon. 6 na taon din ako doon. Pinagpala ng Diyos. Kung ako'y tatanungin niyo po, malakas ang loob kong sasabihin sa inyo ngayong umaga, hindi po ako kaawa-awang pastor. Ako ang pinagpalang pastor. Amen? Dapat tayo mga pastor, hindi tayo nagmumukhang kaawa-awa. Ito lang ang buhay namin. Kami ay pastor. Anong namin? Hindi nyo ba alam na pinakamataas na antas ang panawagan ng pagpapastor sapagkat ang pastor ay ambassador ng Diyos? Amen? Ang pastor ang tagapagsalita ng Diyos. Ang pastor ang mata ng Diyos. Kaya kami, sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Kahit saan mo kami dalhin, susunod kami. Ang trabaho ay sumunod. Kahit ako ay pumapalpak, kahit ako ay sumasablay, hindi ako humihinto hanggat hindi natin nakukuha ang pangarap natin sa buhay. Amen? Kaya kapatid, kaibigan, wala itong kinalaman ng ating edad. Ang mahalaga, lalo tayo nagpupursige, lalo tayo nagpapatuloy, lalo tayong nagpapatuloy para sa gawain ng Diyos. Huwag kang susuko, huwag kang hihinto, huwag kang bibigay. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, magpakalakas ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matakot. Ang sabi ng Diyos, sapagkat ako ay kasama mo. Ngayon, nasa Luzon ako. Nandito na ako ngayon sa Quezon. Hallelujah. Kung ako hindi nagkakamali, mga kapatid, ako po dito ay 2 linggo pa lang. Magda2 linggo pa lang ako dito sa lugar ng Quezon. At dito naman tayo magtatrabaho. Dito sa lugar ng Quezon. Ako ay naniniwala kung paano ang Diyos ay nagligtas Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din ang gagawin ng Diyos dito sa Luzon. Amen? Kung doon sa Samar ay triple, dito halos hindi ko kayang ipaliwanag ang pwedeng gawin ng Diyos. Pwedeng gumamit ang Diyos ng mga tao. Mga taong hindi lamang dito sa ating bansa, mga taong mga nasa ibang bansa ang pwedeng gamitin ng Diyos para sumuporta sa gawain ng Panginoon. Amen. At kung tayo lamang ay patuloy na aasa sa Diyos, magtitiwala sa Diyos, lalakihan natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Amen. Ang Diyos ang magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, kaibigan, marahil meron ka ngayong pangangailangan. Meron kang mabigat na problema. Meron kang suliranin. Kailangan mo ng pera. Pera. Hanapin mo muna ang Diyos bago ang pera. Kapag natagpuan mo ang Diyos, susunod na lamang ang pera. Sapagkat ang pera, yan naman ay galing sa Diyos eh. Pinagtiwala lang sa mga tao yan. Lahat ng natatanaw ng ating mga mata, lahat ng nakikita mong anumang bagay ang meron tayo. Hindi yan galing sa pamamagitan ng ating abilidad, galing, talento, talino, o taas ng grado na ating inabot, o dahil sa ating pagpupursige. No. Ang sabi ng Biblia, not by might nor by power, but by His Spirit saith the Lord of hosts. Hindi sa pamamagitan ng inyong lakas, hindi sa pamamagitan ng inyong abilidad, hindi sa pamamagitan ng inyong galing, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na tumutulong sa atin. Amen? Kaya kung nasaan man tayo ngayon, wala tayong dapat ipagmalaki sapagkat ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kahit ang ating buhay, araw-araw tayong iniingatan ng Diyos, araw-araw niya tayong binibigyan ng lakas, kahit natutulog na tayo, pinahihinga pa tayo, nakakalanghap ka ng hangin na libre, walang bayad. Dapat mo itong maunawaan ngayong umaga. Anumang bagay ang meron ka, ito ay galing sa Diyos. At ang buhay natin ay babalik sa Diyos. Amen? Kailan pa natin paglilingkuran ang Diyos? Kailan pa natin magagawang paglingkuran ang Diyos kapag matanda na tayo? Kailan mo pa babasahin ang Biblia kapag malabo ng iyong mata? Kailan ka pa makikinig ng salita ng Diyos kapag bingi ka na? Kailan ka pa pupunta sa gawain kapag lumpo ka na? Amen? Ngayon pa, habang bata pa, may lakas pa tayo, meron pa tayong pagkakataon, simulan mong maglingkod sa Diyos. Sapagkat kapag naglingkod ka sa Diyos, walang naglilingkod sa Diyos na nalulugi. Nalulugi ang mga ayaw sumunod sa Diyos. Bakit? Kapag ayaw nilang sumunod sa Diyos, lalo silang nahihirapan, lalo silang nahihipit, lalo silang nagigipit, lalo silang nahihirapan. So, balik doon tayo magtitiwala sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mababalisa. Ang sabi ng Diyos sa Aklat ng Pilipos chapter 4 verse 6,
Paghuli po sa ating pong teksto, isang talata na lang po ang aking babasahin. I pray na ito ay nakakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganito po ang pagkasabi sa aklat ng Pilipos chapter 2. Hallelujah. Chapter 4 verse 6, sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo ito sa Diyos. Ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng inyong pananalangin at pagsamo sa Diyos. Kapatid, kaibigan, tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man, kailan ka huling nanalangin? Ang panalangin ay hindi yung mini-memorize. Abagin ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa bahay na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ang panalangin ay hindi pa ulit-ulit. Ang panalangin ay galing sa puso natin. Kung ano ang ating kailangan, yun ang ating sabihin sa Diyos. Amen? Hindi yung itinuro sa atin sa religion. Sige, manalangin ka ng 20 beses, manalangin ka ng 7 beses, manalangin ka ng 10 ulit. Hindi yan. Oh, Holy Mary. Ano yun? Ano yung prayer yan? Holy Mary, Mother of God. Paulit-ulit na lang na panalangin yan eh. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga relihiyon, kundi bagkus ay buksan ninyo ang pintuan at kayo ay pumasok doon at inyong isara at doon kayo manalangin sa Diyos. Lagi kang tumawag sa Diyos, kapatid. Lagi kang tumawag sa Diyos. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya merong awit eh, huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, nagbibigay si Jesucristo. Ano sabi ng awit? Ang sabi ng Panginoon, aklat ng Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. May mga bagay na gagawin ng Diyos na hindi natin nalalaman. Kapatid, kaibigan, ang buhay natin ay hindi natin hawak. Ang araw na ito ay pwede mong magamit. Subalit ang bukas ay hindi mo mapapanghawakan. Marami ang umalis ng tahanan, sila'y nabangga na aksidente ang hindi nakakauwi ng buhay. Maraming lumabas ng tahanan, nakikita natin na mamatay sa lansanan. Maraming natutulog na matay sa bangungot. Walang taong nakaalam na siya'y magigising pabukas. Kaya habang may pagkakataon, ito ang araw na yun. Ito ang araw na yun. Ito ang tamang panahon, ito ang tamang oras, ito ang tamang araw upang maglingkod tayo sa Diyos. Upang magtiwala tayo sa Diyos. Huwag niyo pong titingnan si Pastor Jolan. Si Pastor Jolan nagkakamali rin. Nagkakamali rin po ako. Tingnan natin ang gagawin ng Diyos. Tingnan natin ang laki ng bagay na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Naniniwala po ako na ngayon pong umaga, tayo ay nag-iisip, tayo ay nababalisa. Subalit ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala. Sapagkat ang Diyos ang gagawa ng mga dakilang bagay. Mga kapatid, ngayong umaga, I pray na ito'y nakakatulong sa atin. Pwede niyo pong i-comment sa baba ang inyo pong prayer request. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Lahat ng aking mga kapatid, pinagpipray ko. Mula sa aking panganay hanggang kami 7 lang kami magkakapatid eh. Sa amin 7 magkakapatid, ako ang pinakansira ulo. Ako yung papayat-payat lang, pero mahilig ako sa trouble nung araw. Nako, ayaw kong dagdagan. Kung pagdating sa kalokohan lang, hindi obra yung mga kapatid ko. Ako, hindi ko kayang patulan mga kapatid ko pagdating sa gulo. Pero, nung araw, kahit pa kayo 5, ay nako. Salamat sa Diyos. Nagtiwala ako sa Diyos, binago ako ng Diyos. Sumablay, pumalpak si Pastor Jolan, nagtiwala uli ako sa Diyos, inayos uli ng Diyos. Ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, ang mga taong umaasa sa Diyos, lahat ng bagay aayusin niya. Mula sa ating asawa, mula sa ating mga anak, mula sa ating buhay, mula sa ating kabuhayan, lahat ay aayusin ng Diyos. Para sa mga taong nagtitiwala at patuloy na umaasa sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, patuloy natin isama si Sister Erica. Siya ay nasa ospital ngayong umaga sa Lucena City. Patuloy po akong humingi ng panalangin sa inyo mga kapwa ko mga pastor, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Patuloy natin ipag-pray ang bawat mga kapatiran. At ganun din ang buhay ni Pastor Rapi sa lugar ng Lupig.
Patuloy na pagtibayin ng Diyos ang pagsasama ng mag-asawang ito ni Pastora Jezabel. In the name of Jesus. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay pwedeng ayusin ng Panginoon. At siya ay gagawa ng dakilang bagay. Kapatid, kaibigan, marahil ngayong umaga pagod ka na. Sinasabi mo, pagod na ako, sawang-sawa na ako sa buhay ko. Bakit hindi mo subukan ng Diyos? Matagal matagal ka nang namuhay sa mundo, matagal na tayong namuhay sa sanlibutan ito. Nasubukan mo na ang buhay sa labas, nasubukan mo na ang buhay sa mundo. Paikot-ikot lamang, pabalik-balik lamang ang buhay natin. Lagi tayong napapagod, lagi tayong naiinis, lagi tayong nagagalit. Bakit? Dahil may kulang sa buhay natin. Lagi tayong nag-aalala, lagi tayong nababalisa. Bakit? Dahil may kulang sa buhay natin. Ano, pastor, ang kulang sa buhay ko? Ang kulang sa atin ay ang salita ng Diyos. Ang kulang sa atin ay walang iba kundi si Jesus. Ang kulang sa atin, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. Kaya tayo lagi nag-aalala. Lagi tayo nababalisa. Subalit kung tayo patuloy na aasa, patuloy tayong mananalig, patuloy tayong magtitiwala, ang Diyos ang siyang gagawa ng dakilang bagay sa buhay natin. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating sitwasyon, mga kapatid. Meron man tayong pinagdadaanan sa oras na ito, mabigat ang ating problema, mabigat ang ating mga iniisip, mabigat ang ating suliranin sa buhay. Lagi tayong ini-encourage ng salita ng Diyos na huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa. Bakit lagi ito naririnig natin? Pastor Julan, bakit lagi ko naririnig sa simbahan yan? Pastor Julan, bakit lagi ko naririnig na sinasabi ng Diyos na huwag akong mag-aalala, huwag akong mababalisa? Sapagkat nga ang tao ay meron pong kahinaan. In-encourage tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, magpakatibay ka, magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob. Bakit? Sapagkat ang paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, hindi pang 1 linggo, hindi pang 2 buwan, ito ay for life. Hanggat tayo ay humihinga, ang gusto ng Panginoon, lalo tayo magtiwala sa Diyos. Hanggang tayo ay lagi tayong humihinga, ang gusto ng Diyos, lalo tayong umasa sa Diyos, lalo tayong manampalataya sa Diyos, lalo tayong tumawag sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. Lagi mong hanapin ang salita ng Diyos. Bakit? Sa Aklat ng Awit chapter 8, ang sabi ng Biblia, darating ang araw na ang mga tao ay magugutom hindi dahil sa tubig. Darating ang araw na ang mga tao ay hindi dahil sa pagkain. Darating ang mga tao ay mauuhaw hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa aking mga salita. Ang mga tao ay magugutom hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa aking mga salita. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos isang araw, wala na. Gustuhin mo mang mapakinggan ang salita ng Diyos, darating ang araw, wala na. Ipagbabawal na ang pangangaral, ipagbabawal na ang salita ng Diyos. Habang meron pang pagkakataon, mga kapatid, magpursige tayo, magtiwala tayo, umasa tayo sa Diyos. Kahit yung mga may kaya sa buhay. Kahit yung mga may kaya sa buhay. Naniniwala po tayo, mga kapatid, sila ay marami din problema, marami din silang iniisip. Kaya ako, yung mga kapatiran na mayroong mga negosyo, mayroong mga business, lagi ko silang pinagpipray. Bakit? Dahil alam ko, kahit sila ay maraming pera, kahit sila ay maraming lahat ng mga material na bagay ay nasa kanila na, naniniwala ko, palagi silang maraming iniisip, palagi silang maraming problema. At isang bagay lang ang ating nais gawin, mga kapatid. Palagi nating isama sa panalangin ang mga kapatiran na mayroong mga negosyo, na mayroong mga tauhan. Bakit? Lagi silang napipressure, minsan hindi sila nakakatulog, lagi silang nag-iisip, lagi silang nag-aalala. Ang maitutulong natin sa kanila ay prayer, 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 prayer. Amen. Ganon din ang mga kapatiran nasa ospital. Lagi natin silang ipagpipray para sila ay hindi nababalisa. Tayo po ay mananalangin na ngayong umaga, mga kapatid. In-encourage tayo ng salita ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Ang topic na pinag-aralan natin ngayong umaga, huwag kang mag-alala sa maraming bagay. Kundi sikapin po natin na mapaglingkuran ang Diyos, mapasalamatan ang Diyos, anumang bagay ang meron ka ngayong umaga, maliit man ito o kakaunti, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong tumawag sa Diyos. Bago tayo matulog, kung hindi mo pa ito nagagawa, lagi mo itong gawin. Lord, salamat po sa buong maghapong ito. Ako ay iyong iningatan. At bigyan niyo po ako ng kalakasan sa araw ng bukas. Bago ka matulog, manalangin ka.
Pagkagising mo sa umaga, Lord, bago mo hawakan ang cellphone, mag-pray ka sa Lord, salamat sa panibagong kalakasan, panibagong hininga, panibagong pagpapala, panibagong biyaya, panibagong pag-iingat. Amen. At pagdating ng araw ng linggo, ini-encourage ko po kayo, ano man ang inyong religion, ano mang denominasyon ang inyong kinabibilangan, lagi mong alalahan, sabihin mo, Lord, ngayon pong umaga, tulungan niyo po ako. Ang buong maghapon na ito, ako'y nagpapasalamat. Lagi po tayong dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? So, nais ng Diyos, ngayon pong umaga, tayo po ay magpipray, tayo ay mananalangin. Kung meron po kayong mga prayer requests, Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din po ang ating mga kaibigan. Alam ko po na meron po tayong pangangailangan. Alam kong lagi kang nag-aalala, lagi kang nababalisa. Nais ng Diyos sa buhay natin na kaysa mag-alala tayo, huwag kang mag-alala. Kaysa mabalisa tayo, huwag kang mabalisa. Huwag tayong mahawa sa mga taong laging nababalisa. Ini-encourage ko kayo mga mananampalataya. Ini-encourage ko kayo mga pastor, mga disciple. Tayong mga pastor, lalangit, tayo pong mga pastor. Tayong mga pastor, ini-encourage tayo. Dapat tayo ay nakaka-encourage. Kahit marami tayong problema, kahit marami tayong iniisip, kahit wala tayong pera, tayo ay nakaka-encourage. Amen? Dapat hindi tayo magsabi ng mga negatibo, parang mananampalataya ay hindi nanghihina, hindi nanlulupaypay. Tayong mga pastor ang kanilang inaasahan na makapagpapalakas sa kanila. Papaano sila lalakas kung tayo mismo ay kinakikitaan na tayo ay mahina? Amen? Ang pastor ay hindi siya pare-parehas. Dapat maunawaan natin ngayong umaga na ang Diyos ang nagbibigay ng kompletong kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. So, patuloy po tayong umasa, patuloy tayong magtiwala sa Diyos, patuloy nating pasalamatan ang ating pong Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ngayon po, kung meron po kayong mga prayer request sa buhay ng sa inyo pong mga mahal sa buhay, ay pwede nyo pong comment para atin pong maipag-pray ngayon pong umaga. Hallelujah po rin ang Diyos. Pag-pray natin si Brother Tumarsi, si Pastor Ramil. Pastor na tuloy. Si SJ Ramil Tumarsi. Good morning sa inyo. Ganun din kay Sister Elena Camposano. At sa iyong kasama dyan, Sister Renila, pagpalain ka ng Diyos ang iyong buong pamilya. Amen. I pray na kahit madalang kayong manood ng live streaming na ito, ini-encourage ko po kayo na lagi tayong umasa sa Diyos. Hindi natin kayang suklian ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kung meron po kayong prayer request, ay i-comment nyo na lamang po at aming babasahin ang inyong prayer request. Salamat sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Sa gitna ng ating pagkukulang, kamalian, kapalpakan, ay tayo ay Kanyang inaabot. Gusto ng Diyos na tayo ay makapagpatuloy para sa Kanyang gawain. Gusto ng Diyos, pagamat tayo nagkamali, sumablay, pumalpak, gumawa ng kasalanan, gusto ng Diyos tayo ay makapagpatuloy. Makapagpatuloy, magpakalakas, magpakatatag, magpatuloy para sa gawain ng Diyos. Hallelujah. So ngayong umaga kapatid, ano bang ating ikinababalisa? Ano bang ating alalahanin?
Sige, mag-pray na tayo ngayong umaga. Pag-pray natin si Brother Gilbert, ang kanyang anak. I pray na magaling na ang kanyang anak. Pero isasama pa rin natin sa panalangin si Brother Gilbert. At amen. Si Sister Elena Camposano, isama natin sa panalangin. Ang kanyang prayer request ay makabili na ng ticket sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Sister Elena, ang panalangin ko, makauwi ka ng month of November. In the name of Jesus. Sama natin sa panalangin na makauwi si Sister Elena ng month of November para December kasama niya ang kanyang buong pamilya. Amen. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Ganon din si Sister Erica na nasa ospital. Ang panalangin ko ngayong week na to, makakauwi ka na dito sa inyong bahay, sa tahanan na ito. At ganon din, sama natin sa panalangin ang lahat ng mga OFW, mga kapatiran na tumutulong para sa gawain ng Panginoon. At ganun din ang lahat ng bawat mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng mga kapatiran naging bahagi ng buhay ko, hindi po mawawala sa inyo ang aking panalangin. Amen. At patuloy niyo rin po kaming isama sa panalangin dito sa lugar ng Luzon. Na patuloy tayong gabayan ng Diyos. Ingatan ng ating Panginoon ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Sige, tayo po ay magpipray para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Manalangin na tayo. Lord, salamat po o Diyos sa buhay ni Sister Elena Camposano. Dalangin namin, bigyan niyo siya magawa na ang ticket ng pag-uwi niya dito sa Pilipinas sa darating na month of November kung inyong luluobin. Kung hindi man niyo po ito luluobin sa darating na month of January, ay sure na makakauwi siya sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong umaga, dalangin namin o Diyos na si Sister Erica na nasa ospital, ngayon ay week na to, makauwi na siya dito sa kanilang tahanan. At lahat ng kapatiran sa Tayabas, Quezon, Barangay Tungko ay patuloy na lumakas, tumatag ang kanilang pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. At ganoon din, Panginoon, si Sister Renila Gomez, na kasama ni Sister Elena sa lugar ng Riyadh, ay patuloy mong ingatan ang kanyang katawang pisikal, pagpalain ang kanyang buhay, ganoon din ang kanyang buong pamilya sa lugar ng Kabisayaan, Panginoon o Diyos. At dalangin ko rin o Diyos ngayong umaga, ang mga nasa ospital, bigyan niyo po ng kompletong kagalingan, Panginoon, ng kanilang mga karamdaman at makauwi na sila sa kanilang mga pamilya, Panginoon. At ganun din o Diyos, ngayong umaga, ang pamilya ni Brother Janjan, Sister Mai, Sister ni Brother Banjo, Sister Erica, Pastor Melody sa lugar ng Tokyo, Japan, patuloy niyong pagpalain ng kanilang ministeryo. At ganun din o Diyos, ang mga kapatiran sa lugar ng Samar, mga pastor, o Pastor Lapora, Pastor Mabini, Pastor Proel, Pastor Jeremiah, Pastor Rene, Toslok, lahat ng mga pastor sa Samar, Panginoon God, tulungan niyo po sa ministry. Lahat ng kapatiran sa lugar ng Samar, patuloy niyo pong pagpalain, bigyan ng mga trabaho, Diyos, trabahong mayroon silang kikitain araw-araw, magpadala ka ng maraming customer sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ganun din o Diyos, ang nangangaral lang moral recovery program, ang lahat ng chaplain, Panginoon, patuloy mong tulungan ang lahat ng pastor o Diyos sa tamang intensyon, tamang motibo ng pagtuturo o God. Hallelujah. Ganun din ang lahat ng mga armed forces of the Philippines, Panginoon, ng mga frontliner, patuloy mong ingatan at tulungan ilayo siya ng mga uri ng karamdaman. Ganun din ang mga kapulisan. Ang panalangin ko, maraming pulis ang tumino. Hallelujah. Hindi lahat ng mga kapulisan o Diyos ay may tamang puso, tamang layunin sa iyong bansa. Dalangin ko, Panginoon, na ihayag mo ang lahat ng anumang korupsyon o Diyos. Tulungan niyo po ang aming bansa mula sa namumunong presidente, Panginoon, magkaroon ng takot sa iyo hanggang sa pinakamababang namumuno. Sapagkat kami naniniwala ko ang mga tao lamang ay magkakaroon ng takot sa iyo, pagtitiwala sa iyo, magkakaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan at mawawala na ang pagkabalisa. Dalangin namin sa oras na ito, Panginoon, na patuloy kang kumilos
At ganun din, O Diyos, ipagpipray ko ngayong umaga, Panginoon, O God, ang gawain dito sa lugar ng Quezon. Patuloy kang magligtas, magbangon ng mga babae, ng mga lalaki, ng mga mananampalataya na gagamitin mo sa pagbiministeryo, O Diyos. Hindi po ito madali. Dalangin namin lahat ng magiging project, lahat ng magiging announcement, ito'y mangyayari at magaganap. Sa pangalan ng Yesus, sa pangalan ng Yesus. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito. Salamat sa baghapon na ito, araw ng Lunes. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kalaman sa lahat ng aking desisyon sa buong maghapon na ito. Maging pagpapala, maging sa pagliligtas, Panginoon God. Ano mang aking pangako, ito ay mangyari at maganap, Panginoon o Diyos, sa iyo, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ganon din ang pamilya Chua, Panginoon. Sa lugar ng Pampanga City, ang pamilya Chua, Sister Bing, Sister Jengjeng, Brother Jonjon, Brother Edward, si Brother June, pamilya Chua, pamilya Gomez, pamilya Cordero, pamilya Cristobal. Yan, patuloy niyo po silang ingatan ng mga mananampalataya na itong patuloy na sumusuporta para sa iyong gawain, O God. Hallelujah. Tulungan niyo po. Ganon din ang pamilya ni Pastor Balsarico, Sister Daisy, ang kanilang mga anak, Panginoon. Lumago ang kanilang spiritual na buhay, dakilang Diyos. Hindi sapat, Panginoon, ang meron kaming pera. Ang mahalaga, O Diyos, magawa namin ang mga bagay na iyong nais, magkaroon ng misyon, magkaroon ng medical mission, magkaroon ng feeding program, magkaroon ng paghayo sa bawat barangay, bawat bayan, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. At kung kami man po ay nagkukulang bilang iyong pastor, humihingi po kami ng tawad, O Diyos. Subalit dalangin ko, Panginoon, alisin mo ang espiritu ng katamaran sa lahat ng disciple, sa lahat ng pastor. Sapagkat ikaw may sabi, O God, huwag ninyong pakainin ng mga tamad. Oh, hallelujah, Jesus. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat sumusuporta sa iyong gawain, Panginoon, O God, na hindi sila manghinayang. Minsan hindi naiiwasan na nanghihinayang ang mga sumusuporta sa gawain. Dahil walang nakikitang bagong mananampalataya. Walang nakikitang bagong Bible study. Walang nakikitang bagong project sa simbahan. Dalangin ko, Diyos, buksan mo ang kaisipan ng bawat mananampalataya. Buksan mo ang kaisipan ng bawat disciple, ng bawat leader. Sayang ang sinusuporta sa gawain kung walang nakikitang mga bagong mananampalataya. I pray na ang bawat disciple ay magbunga, ang mananampalataya ay magbunga, ang pastor ay magbunga. At paano ito magbubunga? Sa pamamagitan ng paghayo. Sa pamamagitan ng paghayo, pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa bawat bahay, bawat bahay, bawat bahay, bawat barangay, bawat barangay. Hallelujah. Lord, salamat, O Diyos. Binigyan niyo po kami ng kaloob na ganito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. Sa mas makapangyarihang pangalan mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Marami pong salamat. Sister Elena, ingat kayo dyan. Sister Elena, ingat kayo dyan. Kumusta kay Sister Renela? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon dyan. At sa mga ilang kasamahan natin na mga kapwa Pilipino dyan sa lugar ng Riyadh. At ganoon din sa lahat ng ating pong kapatiran dito sa lugar ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay laging sumaatin. Good morning po. Marami pong salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.